Sa kaharian ng Barbanya, tatlong magigiting na prinsipe ang naging bunga ng pagmamahalan nila Haring Fernando at Reyna Valeriana. Panganay na anak si Don Pedro, sumunod si Don Diego at ang bunsong si Don Juan. Sila ay lubos na minamahal ng kanilang mga magulang. Naku, mahal ko. Ano ba ang nangyari sa iyo? Anong sinapit ng aking mahal na hari? Kinalulungkot kong sabihin sa iyo, mahal na Reyna, pero critical na ang kondisyon ng hari. Bakit? Anong naging sanhi ng kanyang hindi may paliwanag na sakit? Ang dulot ng sakit ng hari ay isang masamang panaginip, kaya napuno siya ng kalungkutan at pag-aalala. Ano ang dapat namin gawin upang malunasan ang ganitong sakit? Isa lang ang maaaring gawin, ang awit ng isang mahiwagang ibon, ang ibong Adarna. Ang Adarna ay makikita sa puno ng Piedras Platas, sa bundok ng Tabor. Amang hari, Inang Reyna, bilang panganay sa tatlong magkakapatid, pusa ko pong hinihingi ang inyong bendisyon upang maglakbay, hanapin at dalihin ang ibong Adarna sa inyong tabi. Amang hari at Inang Reyna, 3 taon na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin nakakabalik ang aking mga kapatid. Kung inyo pong mararapatin, ako po ay paintulutan ninyong sumunod at hanapin ang ibong Adarna na siya'y maglulunas sa sakit ng amang hari. O aking bunsong anak, kung ikaw ay mawawala sa aking tabi at paningin, ay tiyak kong ikakamatay. Ngunit, amang hari, kahit po ako'y pigilan, kahit anong mangyari, ako'y alis pa rin upang hanapin ang ibong Adarna, kahit pa palihim. Wala na talaga magagawa kung ang desisyon mo ay buo na. Bendisyon mo, aking ama, babaunin kong sandata. Baho po kayo sa akin, Ginoo. Kung may pagkain kayo dala, ay pwede ko bang mahingi? Kahit kunti na lamang, ay sapat na. Ilang araw na kasi ako hindi nakakain. May natira akong isang tinapay sa aking paglalakbay. Ito po at tanggapin ninyo sapagkat busog pa naman ako. Salamat, salamat. Maraming salamat, Ginoo. Sana ikay ipagpala. Kung di man ninyo mamasamain, ay maaari ko bang tanungin kung ano ang inyong pakay sa inyong paglalakbay. At ba kayo ay ang aking matutulungan. Naglalakbay ako papunta sa kinaroroonan ng ibong Adarna na siyang lunas sa sakit ng aking ama. Paging Diyos, kung gayon ay malaki pang kahirapan ang iyong daraanan. Kaya ngayon, ang bilin ko ay tanim sa inyong puso. Tandaan mo, mag-ingat ka upang ikay hindi maging bato. Sa pukna na natatanaw mo ay mayroon kang madadatnan. Sa ibaba noon ay may bahay ng isang ermitanyo na mayaman at may alam tungkol sa Adarna. Di ko po matatanggap ang tinapay. Nabigay ko na po yan at ang bawiin pa ay hindi ko magagawa. Salamat, Ginoo. Ang pangalan ko po Juan, naglalakbay upang makamit ang matamis na awitin ng ibong Adarna na siyang lunas sa sakit ng aking ama. Kaya ngayon, humingi ako ng pangaral tungkol sa ibong aking sadya. Kung gayon, Ginoong Juan, kay makinig sa aking sasabihin. Ang ibong Adarna ay may kahawigang taglay kaya hindi pa ito nadadakip na nino man ang nirahan ito sa isa. Nirahan siya sa punong kahoy na kung tawaging Piedras Platas. At tuwing hating gabi, dumadating at namamahinga ang ibong Adarna mula sa kanyang paglipat sa iba't ibang lugar. Bago ito tuluyang maidlip, itong awit na maganda ang kanyang aawit. Kapag narinig mo ang awitin, ay tiyak kang aantukin upang malaban ng antok. Ito ang dalhin mo. Ang labahat, 7 dayap at sa bawat awit nito ang iyong paglalak, ang iyong pagmong. Pagkatapos ng 7 awitin, ang Adarna ay magbabawas.
Ito ay iyong ilagan upang ikay hindi maging bato tulad ng ibang mga sumusubok bihagin ang ibong Adarna. Kaya't ngayon ikay ay pumanhik na lumalalim na ang gabi. Salamat sa iyong babala. Tiyak na sa pagbabalik, ang ibong Adarna ay nasa akin na. Nabiyag ko na ang ibong Adarna, pero papaano ang aking mga kapatid? Ito ang banga. Inuin mo ito tubig. Ibuhos mo ito sa dalawang bato upang bumalik ang tao ang mga ito. Salamat sa iyo, ang sa iyo, ang aming buhay, ang ating buhay. Nasaan ang Adarna, Juan? Nagtagumpay ka ba sa paghuli sa kanya kaya't hindi na kami bato? Tayo na'y pumuntang Berbanya upang magbigay lunas sa mahal. Ginawa, kunin mo ang hawla at ang Adarna at magmadali na kayo at baka mapano pa ang amang hari. Salamat sa iyong naging tulong. Ngunit ako'y hamak na Ermental na lamang. Utang namin sa inyo ang aming buhay. Kung yan ang iyong kagustuhan, ay ikay aking depensyonan at mag-ingat pabalik sa Berbanya. Aking kapatid na Don Juan, kailangan natin kunin ang Adarna mula kay Juan. Ngunit, utang na sa kanya ating buhay. Kung hindi kay Juan, baka naging bato na tayo habang buhay. Gugustuhin mo bang mapahiya sa harap ng amang hari kapag nalaman niyang si Juan ang nag-iisang nakahanap ng Adarna? Samantalang tayo nakakatanda ay nabigo. Mag-isip ka, Diego. Nakakahiya ito sa harap ng buong kaharian. Ayoko mapahiya! Kaya kailangan natin patayin si Don Juan upang hindi pa siya makatungtong sa Berbanya. Oh, mahabaging Diyos! Hindi ko makakampatay ng siling kapatid. Dugo at laman, tayo magkakaparehas, tayo magkakapatid! Kung ayaw mo, ako mismo ang gagawa. Huwag mo akong pipigilan at pati ikaw ay isama ko sa kanya. At pagdating sa Berbanya, pati ikaw ay mananahimik. Amang hari, kami nakabalik na at dala-dala ang ibong Adarna. Maligayang pagbabalik. Saan ang aking bunsong si Juan? Nasaan si Juan? Aking mahal, ikay huminahon. Nakakasama sa iyo ang sobrang pag-aalala. Ito nga ba ang ibong Adarna iyong sinadya? Inang Reyna, ito nga po ang ibong Adarna. Bakit parang nagdurusa ang Adarna? Kung tutuusin, ay parang mas mukha pa yung may sakit kaysa sa akin. Kung ganyan din lamang ang ibon na iyan, ay lalo at tiyak kong ikamatayan. Isang birhen, ako po ay nananalangin. Ngayon kong ramdam ko na ang malapit kong kamatayan. Ang hangad ko lamang ay kaginawa ng pakiramdam ng aking ama. Kahit hindi man ako ay may dala, ay sana ikay nasa ayos na. Oh, mabaging Diyos! Ano nangyari sa iyo, Ginoo? Ang inyong kalagayan ay mukhang kalunos. Halika't, ikay ay aking gagamutin. Pagtintis na lang at biginhawa ay iyong mararamdaman. Isang himala, ang pakiramdam ko ay maayos na. Maraming salamat po.
Ano po ang maaari kong gawin upang mabayaran ang iyong kabutihan? Ang layo ng panggawa ay hindi nangangailangan ng kabayaran. Ika'y aking tinulungan sapagkat tiyak ako'y iginayak dito ng Diyos. Upang ika'y matagpuan. Ala, pumayag ka na at ang verba niya sa'yo ay naghihintay na. Salamat. Kayo po ay sana'y pagpala. Isa talaga tong himala. Ito ay isang magandang balita. Pedro, Diego, totoo ba ang sinasabi ng ibong Adarna? Sumagot kayo. Opo, mahalahan. Bawiin niyo na ang buhay nitong dalawa at kunin niyo na lahat ng kaharian at karapatan. Sarili niyong dugot laman ay dapat hindi na kayo maparisan. Hindi ko to matatanggap. Maghihiganti ako sa kakahiyang ginawa sa atin ni Juan. Ngayong aliw na ang amang hari sa ibong Adarna. Ito ay mabisang gamitin upang hatulan si Juan. Don Pedro, ngunit hindi ka ba natatakot sa mga maaaring mangyayari pag nalaman doon ng amang hari? Bakit ang matatakot? Ang magitin na Don ay hindi natatakot, kaya sumunod ka na lang sa aking utos. Gisingin mo si Juan upang magbantay ng ibong Adarna. Pagdating dito, iwanan mo siya mag-isa. Kapag natulog na ito, ay ating pakawalan ng Adarna. Juan, ikaw na ang magbabantay ng Adarna. Hintayin mo na lang si Pedro na halin ka pagkatapos. Nasaan na ang ibong Adarna? Hindi kaya ako nilinlang ulit ng aking mga kapatid? Hindi ba sila natatakot sa maaaring gawin ng amang hari kapag nalaman ang kasamaang ginawa nila sa akin? Ngunit, ako'y may pagkukulang rin. Kaya ngayon, ang dapat kong gawin ay magtago na lamang upang mapagtakpan ang kasalanan ng aking mga kapatid. Pedro, Diego, Juan! Nasaan ang Adarna? Bakit wala ito sa kanyang hawla? Ama, hindi ko po alam. Ang bantay kagabi ay si Juan. Nasaan si Juan? Hanapin niyo ngayon din. Ama, bakit kailangan namin hanapin ng traidor at ang sumaway sa inyong utos na bantayan ng ibong Adarna? Tumahimik ka, Pedro. Ang utos ko ay hanapin niyo si Juan at ibalik niyo siya sa berban niya. Lumayas kayo sa aking harapan. Huwag kang ganyan, Jeff. Ang iyong takot at hiya ay ilihim kay Juan. May plano ako upang tayong mga kapatid niya ay makabawi man lang sa atin. Ano iyon? Huwag na tayo bumalik sa Berbanya. Tayo ay makipagsapalaran na lang sa mga ibang kaharian. Yan ay isang magandang ideya. O siya, tawagin na natin si Juan. Juan! Kami ay nagkasundong umalis na sa Berbanya at maglakbay sa malayo. Ninanais naming imbitahin ka sumama sa amin. Oh, sige. Ako'y pumapayag. Tignan nyo, isang balon. Ang balong ito ay maiwaga. Subukan kong bumaba at tuklasin ang nasa loob nito. Ngayon din ninyo akong talian at ihugos ng dahan-dahan. Huwag ninyo itong bibitaw hanggat hindi ko sinasabi.
maling kanto nga ang balong na ito. May palasyong kumikinang sa loob nito. Magandang araw sa iyo, o marilag na prinsesa. Don Juan ang aking pangalan. Magandang araw rin sa iyo, Ginoo. Ako'y manghang-mangha at ikaw ay narito. Ang aking ngalan ay Doña Juana. Kung walang pagmamahal na ikay nadarama, kitilin mo na lamang ang aking buhay. Ngunit ngayon ikay na nasilayan. Sawi pa rin ang aking buhay. Tanggapin mo ang aking puso. Kapag ito'y naglaho, patunay na ikaw'y nagtaksil ng pangako. O aking prinsesa, ako'y kailanman hindi magtataksil. Ngunit ngayon, saan kita itatago laban sa higanteng malupit na nagbabantay sa akin? Kapag ikaw'y nakita nito, tiyak na kamatayan ang iyong aabutin. Aking mahal, ang matakot ay hindi bagay sa iyo. Hayaan mong labanan ko ang higante. May amoy na ibang tao. Hindi ko alam. Sumuswerte ka naman. Hindi ko kailangan mo ng mundok kahit nahanap ng pagkain. Kasi may kusang lumalapit. Gante, tumahimik ka. Ako hindi mo makakain. Kung ikaw ang hari sa iyong lugar, hindi dito. Ikaw nang magiging pagkain ko. Aking mahal na prinsesa, ikay malaya na. Salamat, Juan. Salamat. Kaya halika na, umalis na tayo sa lugar na ito. Sandali, Juan. Hindi ko maiiwan ang aking kapatid na si Leonora. Andoon siya sa palasyo at ang kanyang bantay ay serpiente. Ang hiling ko sana na siya ay iyong iligtas rin. Kung ngayon yung gusto mo, aking prinsesa, Ngunit ako'y natatakot, baka ikay masawi at maiiwan akong mag-isa. pangako, babalik ako sa iyong tabi. Panghas, sino ka at bakit ka naparito? Humingi ako ng kapatawaran sa aking kapangahasan. Ang ngalan ko ay Juan. Hindi mo ba alam na kamatayan lamang iyong makakamtan sa pagparito? Kaya bago pa dumating ang serpiente, ikay umalis na. Ano ba ang iyong itinagalit? Hindi ka anong masaklat mamatay kung ito'y sa harap mo lamang. Nagbibiro ka ba? Hindi kita kailangan mamatay sa aking harapan. Umalis ka na at manghinayang sa mangtitil mong buhay. Ano ba ang iyong itinagalit? Kung ako man ay nagkasala, ito ay dahil sa pagsinta. Hindi rin ako nakatiis ng buwan. Hindi ko nais na iting habagi. Kung sa iyo man ay nagalit, pagsubok lamang iyon ang pag-ibig. Naintindihan ko aking prinsesa. Leonora, ba't ikaw nagkasama tao? Sapo. Ikaw, tao, papatayin kita. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka magtatagong. Ito ang aking mga kapatid, si Diego at si Pedro. Sila ang magkapatid na sina Juana at Leonora, mga prinsesa ng kaharian sa loob ng balon. Ito nga ay isang hiwaga. Kinagagalak ko kayong makilala, Doña Leonora at Doña Juan. Bakit? Ano yun? Ang aking damang kung aking naiwan sa palasyo. Kung gayon, ako'y babalik. Maghintay kayo dito.
Balagat, mga balagat. Juan! Lapastangan! Kapatid mo yon, bakit mo pinutol ang tali? Oh, yun ang kinakailangan para mapasa akin ka. Kawalakyaan! Hindi na mabagay si Leonora sa iyo! Kayong dalawa ay dadalhin sa Berbanya upang mapangasawa. Lakadrans! Mo si Don Juan, sabihin mo sa kanya na ayaw ko siya iwan dito sa balon. Pinilit lamang kami ng kanyang mga kapatid taksil. Sorry! Nasaan ang aking bunsong anak? Nasaan si Juan? Ikinalulungkot po namin wala kaming Juan na natagpuan. May natagpuan kaming dalawang prinsesa sa kaharian na nakatira sa balon. Ang ngalan nila ay si Doña Leonora at Doña Juana. Napagdesisyonan namin idala sila sa Berbanya upang magpangasawa. Dr. Diyos, pasalamat kayo ng lubos. Ngunit, sino ang ibig mong pakasalan? Aking anak na si Pedro. Kung ako'y tatanungin, si Doña Leonora para sa akin at kay Diego kay Juan. Ako po hindi sumasaway. Ngunit meron po sa isang hiling. Inibay mo na ang kasal. Kung iyan ang iyong gusto, Doña Leonora, ikaw naman, Doña Juana, ay kakasal sa aking pangalawang anak, kay Don Diego. Ihanda na ang kasal at ang piyesta. Hindi nakakatakot yung mukha mo. Dahan-dahan dyan. Yung boses. I-mute na lang po yun. Salamat. Maraming salamat, Lobo. Ang sikat sa silanganan, ang hangin kalipong sa angin, ito ay abaw, agos diwan mabanlaw. Tanda, ako po'y inyong kaawaan. Kung meron po kayong pagkain dyan, pwede niyo ba akong bigyan? Ito, Ginoo. Kahit bulldog yung tinapay, pay ka ba din rin dyan? Kabusog. At ito rin tubig. Upang ikaw ay masiyahan. Maraming salamat po. Ngunit, pasensya na po. Mayroon po akong hinihiling sa inyo. Nais ko pong malaman kung saan ang daanan papunta sa De Los Cristal. Aba. Aba. Okay, wala ring alam tungkol riyan. Ngunit may alam akong taong makakatulong sa iyo na magtuturo kung nasaan ang De Los Cristal. Mula dito, tandaan mong nasa ikapitong hangin na bundok ang hahanapin mong ermitanyo. Ito. Kapirasong baro ay iyong ipakita sa kanya kapag kayo'y nagkasalubong. Kaya ngayon humayo ka na at malayo pa naman ang iyong lalakbayin. Maraming salamat po sa inyong tulong.
Maraming salamat po. Ika'y pagpalain. Bakit ngayon ko lang dumating? Pag ginaon naming mahal, sana po ako'y makakawal. Ako po nanggaling sa malayo. Ngayon, sabihin mo ang iyong lugar na pinanggalingan. Reino de los Cristales. Tayo narito na. Dito na kita iyon. Siya ay may malaking kantong kagandahan. Sinong nariyan? Alam kong may tao riyan, kaya kung ayaw mong ipatawag ko pa ang aking ama, ay lumabas ka na lamang. Ako sana ay patawarin sa pagtatago na nagawa. Ako ay natutulala lamang sa iyong kagandahan. Kahit anong parusa ay aking tatanggapin. Sapagkat ako sa iyo ay may pagsinta. Ang galit ko ay nag-aapoy dahil sa pagpasok mo dito nang walang pahintulot. Galit mo man ay nag-aapoy. Gayon din ang aking puso para sa iyo. Batid at idarama ko ang iyong sinseridad, kaya ang aking galit ay nawala ng parang bula. O aking prinsesa, ako ay si Prinsipe Juan, anak ng hari ng Berbanya. Ako ay naglakbay sa inyong kaharian upang ikay masilayan. May akawan, tanggapin mong aking kanang kamay, tandaan ang pagsinta ko pang habang buhay. Aking mahal na prinsipe, naiba ka sa kanilang lahat. Pangako, ikaw ay aking tutulungan. Salamat, aking mahal na prinsesa. Two, one. Isang panin. Anong sadya mo sa aking harian? Ako si Prinsipe Juan, anak ng hari ng Berbanya. Naglakbay ako dito sa kaharian nito upang masilayan at hingiin ang anak ninyo. Ayan ang ating pag-uusapan. Tara dito sa palasyo. Huwag po kayong mag-alala, ako'y handa po sa inyong inuutos. Pwes, kumuha ka ng trigo, italim mo sa lupa. Kailangan dapat bukas may tinapay ka. Dito maaari. Walang kahilingan to ng ginawa ng mahirap. Anong klaseng prinsipe ito? Mahal na hari, narito ang aking prinsesang iniibig. Aking mahal! One. Hindi pwede! Ngunit ama, ikay nangako. Hindi pwede. Wag lang ang anak ko si Maria. Ngunit, siya ang aking iniibig. Mahal ko, ako ilayo mo dito sa lugar na ito. Ang iyong bunsong prinsesa, huwag mo iwan ang iyong anak. Di ama, magulang man kita, pero mahal ko siya. Maria, sinusumpa kita. Ang iyong nimamahal, si Don Juan, ang tiyak, iputin ka. Siya ikakasal sa Berbenya, at ikaw, mamumuhay ng mag-isa. Go. Aking prinsesa, ikaw muna ay maiiwan. Pangako, ako'y babalik agad. Ako'y munang may iwan, aking pangahawakan. O aking Juan, hindi nga ako namamalikmatay, ikaw nga itong aking nakikita. Juan, ikaw ay nagbabalik na. Aking mahal na hari, sana ay akong patawaran. Kala, hindi ko pang 7 taong pagbabanag upang maiwasan kita sa safety. Aksi. Leonora, ikaw na ang bahala pumili sa kanila, Don Pedro at Don Juan. Ikaw na bahala kung sino ang iyong papakasalan. Ngayong linggo ay gaganapin ang iyong kasal. Ngayon, maghintay na kayo sa inyong parusa, sa inyong dalawa. Ngunit ama, sana ang parusa ay pagtapos ng kasal. Tama nga ang iyong sinabi. Di ba nga, kaya di ba ang malay? Ang ingay! Ampun lang talaga. Hindi. Sige lang kasal!
Tigil na muna ang kasalan. May dumating na imperatrice. Parang ako'y naulina sa pagdating. Emperatrice ng Manila, hindi pa huli ang hangad sapagkat ang kasal ay itinigil na upang ikaw ay matanggap. Tradisyon ng kaharian na parangalan ang bisita para magsalita. Imperatrice, ipakita ang paglabas. Ako'y nasiyahan. Di mo ba talaga matandaan ang iyong minamahal, Don Juan? Kung gayon, mabuti na lang mamatay tayong lahat dito. Ikaw lang at walang iba ang aking sinisinta. Aking ama, ang aking papakasalan ay si Maria, hindi si Leonora. Hindi ako papayag. Ako ang nauna. Ako ang mas may karapatan. Ginawan ko lahat para kay Juan. Naging taksil ako sa aming harian at sa naging siwil sa aking ama. Ngunit utos to ng simbahan at batas ng kalangitan. Ang unay may karapatan sa pag-ibig ni Don Juan. Ganito ba talaga ang batas ng tao? O Diyos sa kalangitan, kami iyong liwanag. Tumahimik ka na. Ngayon ay wala ka ng daan. Si Leonora ang katipang tinatanggap ng simbahan at siya ang ikakasal sa prinsipe. Hindi ikaw! Kuminahon ka, aking mahal. Si Doña Maria ang akin nasa puso ay Ngunit Juan, hindi mo lang nakikita ang pag-ibig na ibinibigay ng aking kapatid. Aking ama, sana'y maintindihan mo ang aking pasya. Naiintindihan ko ang nais mo iparating, aking anak. Kaya bibigay ko na sa inyo ang aking basbas sa inyo ni Maria. Ngunit, sino ang magmamana ng aking trono? Sino ba ba kundi ang panganay mong anak? Go. huwag kayong mag-alala. Merong kari ang naghihintay kay Juan. Ang Reino de los Tales. Ngunit, kahit nagkasala ang aking panganay na anak, siya pa rin ang may karapatan at karapat dapat sa aking trono. Maligayang bati sa magiging hari ng Berbanya. Ikaw din, sana may patawad mo ako sa aking mga anak ito. Normal lang ang magkapatid na mag-away. Normal lang mag-away ang mga kapatid. Bukas pa ba ang trono bilang isang magsulat? Sa ba ang trono bilang maging lula? Kung ayaw mo ang pakasalan ay ayos lang. Talaga, ito'y pumapayag na tayo magpakasal na.